Yan. So, magandang gabi. Gabi na kasi dito. So, kung anong oras mo man itong mapapanood, depende na lang sa'yo, no? So, this is the 11 General Order of Security Guards. So, iba siya ng konti ha, kaysa sa 11 General Order ng Armed Forces of the Philippines kasi terminologies lang naman ang naiba kasi sometimes may mga terms yung for Armed Forces of the Philippines na hindi na angkop sa security guard. So, inadjust lang ng konti pero yung 11 na yun is halos pareho pa rin. Yun pa rin yung ibig sabihin. Terminologies lang ang iniba natin ng konti, no? So, magne-next tayo. Hmm. So, ito yung brief profile ko. So, I am KC season, no? Most of my students call me Prof. Casey, no? So, this is my brief profile. At least, ang tinuturo ko ngayon is 11 general orders ng security guard. Hindi rin kayo masyadong lugi kasi top 2 naman ako ng Certified Security Professional. Registered Criminologist din ako and the rest are history. Kung ano nakikita niyo dyan, brief na yan, masyado yan na yung parang naabot ko sa ganitong panahon pa lang, no? So, okay, maglala kasi nagdaan din naman ako nung college pa ako. Nagdaan din naman ako na maging isang security guard. So, bali, alam ko rin kahit pa paano ang pinagsasabi ko rito. Okay, next. So, let's proceed para hindi matagalan, no? General Order number 1 or GO number 1 to take charge of the post and all company properties in view and protect or preserve the same with utmost diligence. So, sa Armed Forces of the Philippines kasi to take charge of this post and all government properties in view. So, dito kasi sa security guard, hindi lang government property ang binabantayan, kundi pati mga kwan, private na mga organizations, private na mga kumpanya. So, binago siya. And all company properties in view. So, ang nakalagay naman dito is protect or preserve the same with utmost diligence. Ang ibig sabihin, pag nagbabantay ka, doon sa post na binabantayan mo, bantayan mo ng maayos at may malasakit. Yun talaga yung pinakaano dyan. Na makita mo lang may konting drip yung tubig, yung tumutulo yung tubig, kahit na nakasara. I-note mo agad yan or gawan mo ng paraan na masarado kung kaya mo naman. Kung hindi, itawag mo agad sa plumber or itawag mo sa boss mo para makatawag sila ng plumber or i-report mo. Or ngayong gabi, mag-iwan ka ng report doon sa cellphone ng manager. No, mag-chat ka, mag-text ka. Para pagising niya pagkaumaga, makahanap agad siya ng solusyon kung sakali. So, kailangan, pag ano yung trabaho at lugar na binabantayan, magkaroon tayo ng malasakit. Kumbaga bilang security guards or bilang security professionals, hindi lang tayo nagbabantay diyan para makita may display na bantay. Nagbantay tayo kasi pinapakita natin na yung serbisyo natin is tunay na may malasakit. Hindi lang tayo may pakinabang, kundi andyan yung tinatawag nating sense of belongingness. Belong tayo, inaakap natin ang maayos ng profession at iniisip natin na yung binabantayan natin is atin para mas maganda ang performance. Okay? Next tayo para hindi matagal. General Order number 2 to walk my post in an alert manner. Sa Armed Forces of the Philippines, ang nakalagay dito, to walk my post in a military manner. Hindi naman military ang sikyo, ang mga gwardiya, di ba? So, ang nakalagay na lang is to walk my post in an alert manner during my tour of duty and observe everything within sight or hearing. So, dapat walang patulog-tulog. Talagang alert ang pagkakakuan mo, magmasid, magmatsyag, di ba? Mag-ikot-ikot ka, maglakad-lakad ka sa lugar na binabantayan mo, maghanda ng maayos, hindi yung papatay-patay. Pero alam ko naman na usual talaga, kasi dumaan naman tayo ng pagiging security guard. Lalo pag panggabi ka, grabing labanan. Di ba? Halos, pagka mag-duty ka, talagang hugutin ka ng dilim, lalo pag gabi. Nakatry ako dati, alas 11 ng gabi, tapos ang off ko, alas 7 ng umaga. Grabing labanan. Pag tumama na yung oras ng alas 2, alas 2, alas 3, alas 4, grabe ang labanan sa oras na yan. Kapag ka talaga matutulog ka. So, naranasan natin yan. Pero, balik tayo sa GO number 2. Dapat talaga dito, walang patulog-tulog. Yun talaga yung dyan, walang patulog-tulog, walang patanga-tanga.
'Di ba? Dapat naka-focus sa trabaho tapos alert kapagka nagpapatrolya, nagro-roving ka, dapat ano talaga alerto, hindi yung kung ano ka diyan, patanga-taka kung anong ginagawa mo. Tapos dapat hindi talaga yung sinasabi natin, pwede namang mag-nap kasi tao lang naman tayo, pwede namang mag-nap. Ayon sa GO number 2, kung susumahin, hindi talaga pwede kasi alert manner eh. Kumbaga, talagang labanan talaga 'to. Paglalabanan natin pero mahirap minsan labanan lalo 'pag pagod na pagod yung katawan, okey? Next, General Order number 3, to report all violations of regulations or orders I am instructed to enforce. So, kapag naatasan ka na ipatupad yung mga regulasyon or mga batas-batas, no, sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, tapos biglang may hindi sumunod, i-report mo kaagad. Huwag mong palalagpasin dahil gusto mong makisama. 'Di ba? Hindi sa lahat ng panahon kailangan mong makisama, sa totoo lang. Kasi lahat ng violation nagsisimula sa maliit. For example, kailangan lahat nakasapatos. Pinalagpas mo ng ilang beses, inulit, tingnan mo. Kasi bakit? Pinalagpas mo nung konti pa lang ang violation. E di ngayon dumami na. Nung maliit pa lang ang violation, pinalagpas mo, hindi mo sinumbong. O di ngayon nasanay sa'yo. Tapos ngayon kayo magre-report ka na, sasabihin agad nila, kumupal ka na. Di sa simula pa lang, kung sasabihin nilang kupal ka na ngayon, sa simula pa lang kupalin mo na. Kasi mawawalan ka rin naman ng trabaho kapag ano eh. So, gawin mo na lang yung trabaho mo, di ba? Kaysa palagpasin mo tapos mamaya-maya din naman uulitin tapos 'pag in-enforce mo na yung trabaho mo ngayon, 'pag ginawa mo na yung trabaho mo, parang nawalan ka na ng karapatang gawin yung trabaho mo kasi nung una din naman pinalagpas mo, 'di ba? So dapat i-report mo lahat ng violation ng mga utos, lahat ng violation ng mga regulasyon or batas sa loob ng kumpanya. Hindi nagsapatos kahit kailangan magsapatos. Hindi nag-uniform kahit kailangan mag-uniform. Isulat mo agad sa ano yun, sa logbook. Ibakas mo agad yon tapos magsulat ka ng report tapos i-submit mo. Well, kung sa trabaho ang pag-uusapan, meron talagang mga sangkilay sa'yo. Si parang pakiramdam nila kupal ka, hindi ka marunong makisama. Pero tandaan mo, ang security profession, hindi naman namin tinuturo dito na makipag-away ka dyan eh. Ang tinuturo namin dito is deal them professionally. Kapag bumalik sila sa'yo, tapos ang balik nila is unprofessional ang manner, keep your mouth shut, tapos let's just deal it legally. Di ba? Hindi na dadaan yan sa pagbabasag ulo diyan or pakikipag kuan kung ano lang ang utos doon sa kuan mo, ng kumpanya mo, gawin mo lang. Eh, 'pag natanggal ka sa kumpanya nila, pagbalik mo sa agency mo, ililipat ka lang ng ibang kumpanya. Pero kapag sinuway mo yung agency mo, tatanggalin ka nila diyan dahil wala kang magagawa, hindi ka na nila malilipat ng ibang kumpanya, pero papalitan niya yung pwestong inalisan mo. Tatanggapin lang din ng management ng kumpanya yon na pinanggalingan mo. Kasi ang agency na mismo yung gumawa ng paraan eh. So, kahit mawalan ka ng pwesto, may agency ka pa rin, 'di ba? Kaya kung anong sinabi ng agency sa'yo, yun lang ang gawin mo, 'di ba? So, napakahirap ito kapag nasa totoong trabaho ka na sa totoo lang kasi ang usual, ang i-claim ng mga tao, dapat makisama. O, nakisama ka ng nakisama, inutusan kang bumili ng trabaho, bit mo yung armas. Bakit? Dahil nakisama ka. Inutusan kang magwalis kahit hindi may kinalaman sa kontrata. Sumunod ka, nagwalis ka, ninakawan, sinisi ka. Bakit? Kasi hindi mo nabantayan yung entrance, nakapasok yung magnanakaw kasi ang rason mo nagwalis ka. Ngayon naghugas kamay ang nagutos sa'yo. O di, tudas, di ba? So, simple, gawin mo lang yung trabaho mo, gawin mo yung inuutos sa'yo. Pag may nag-violate dun sa inutos mo o inutos sa'yo, report mo agad. Madali lang sabihin to pero hindi to mahirap gawin sa personal. Kaya diskarte, di ba? Diskarte talaga kung paano mo implement yung pinapagawa sa'yo na hindi masasaktan ang mga katrabaho mo. Unless kung nagdala sila ng danger sa buhay mo, binaril ka ba, tinaga ka ba, saka mo sila saktan. Pero kapag words lang na kupal ka, tangina mo, okay lang yan. Balagpasin mo lang sa istorya, i-report mo agad sa kumpanya. Di ba? Next. Proceed tayo sa General Order number 4. To relay all calls from posts more distant from the guardhouse where I am stationed. So kapag may mga tawag, no? May mga tawag diyan or may mga instruction na naibaba tapos sa iyo na ilapag, no? Sa post mo na ilapag. Itawag mo agad sa mga ibang mga kasamang guardhouse o sa ibang mga kasama doon sa loob
para inform sila kung ano yung naibabang utos sa'yo. I-relay mo agad. Huwag mong kimkimin kasi baka mamaya may pumalpak na trabaho dahil binilin pala sa'yo, hindi mo sinabi. Di ba? Itawag mo agad. Relay all calls from post more distant from the guardhouse where I am stationed. So, kailangan ma-inform mo talaga ang mga dapat makaalam. Need to know. Ang mga taong dapat makaalam nung inutos sa'yo or nung tawag na binaba sa'yo o nung utos na binaba sa'yo. Which is, ikaw lang ang makakaalam at hindi makakaalam yung ibang post. Diba? For example, apat kayo. Tapos sa'yo lang binaba yung utos. Dahil ikaw yung nadatnan ng sasakyan. Sa'yo binaba yung, yung order, yung papel. Pagkabasa mo, alam mo na, ay yung apat kayo, di ba? Yung tatlo, hindi nila alam. Eh, tawag mo sa kanila, buddy, ganito. Ito yung gagawin natin. May sulat ako natanggap, ganito. Eh, may cellphone ka naman pwede mo naman ang picturean, tapos isend sa kanila. Di ba? Next. Okay, GO number 5 tayo. To quit my post only when properly relieved. Ito talaga, ito ang experience ko talaga dati. Nakamuntik ko nang mabaril talaga yung, yung kasama ko kasi ganito yun. Ito mahirap nung estudyante ko eh. Kasi, siyempre hanggang alas 7 ng umaga yung duty ko, alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Pagdating nito ng umaga, kinukupal ako lagi ng kasama ko. Siyempre, dapat 30 minutes before your assume of duty, dapat nandun ka na, aba, pumupunta siya ng 7:30, alas 8, alas 8:30. Eh, may klase ako. 7:30 ang klase ko. Di ba? Kasi estudyante ako nun. Working. So, ang nangyari, nalilate ako. Pag nalilate ako, yung teacher ko sa school, hindi naman ako pinapapasok sa klase. Tsaka pag hindi ka nakapasok sa klase niya, di ba, absent ka. Eh, may bilang kung ilang absent ka na bago ka madrop. Nung muntik na akong madrop, muntik ko ring barilin yung kasama ko. Yun yung nangyari doon. Kasi siyempre, nag-aaral ako, graduating ako noon eh. Buti na pakiusapan ko yung teacher. Kung hindi, tad-tad talaga. Parang ganun yung nangyari. So, nung mga sumunod na kinausap kami ng namin, inspector namin, kinausap kami ng kumpanya, tapos inalis siya. Nilipat siya ng ibang post kasi hindi niya magawa ng disiplina yung sarili niya. Tulog lang naman siya ng buong gabi. Alas 3 ng hapon ang off niya. Pagkatapos nun, wala na eh. 7 to 3 yung duty niya eh. Ang sarap-sarap nga ng duty na yun eh. Pagdating sa akin, 11 to 7, di banas ka talaga, ang sakit sa ulo. Di ba? Tapos ganun pa eh. Mahirap talaga pag nag-aaral. Buti nakaligtas ako sa sitwasyon na yun. Hindi ako nakapanakit ng iba talaga dahil nilalaban ko nga yung pangarap ko eh. Pero hindi talaga ako umalis hanggat hindi siya dumadating. Meron pa yung one time. Talagang hindi siya pumunta ng 48 hours. 2 days. Straight yun ang naging duty ko. Talagang nareklamo ko sa kumpanya yun. Hindi na maganda itong nangyayari. Hindi na ito maganda. Kaya talagang pumalag na ako. Nagbakasyon ba naman yung dalawang gwardiya? Straight 48 hours. Hindi, sabi ko, yung inspector na lang muna ang pumalit sa akin kasi kailangan kong umuwi. Kasi parang iba naman na yung ginawa nila. Sabi ko, kaya pagka nun, para hindi mainit sa ulo, sabi ko, na lang, ako na lang siguro ang ilipat yun ng pwesto. Sabi ko. So ako ang nilipat ng pwesto kasi pag nanatili pa ako doon, pag ganun straight ang gagawin nila, di ba? Hindi rin ako aalis doon kasi nga alam ko yung GO number 5 eh. Responsibilidad kong hindi iwan yung post. Kasi yun nga yung talaga sa atin, utos sa atin. So naku, kompromiso lahat ng mga bagay na gagawin ko na personal kong lakad. So sabi ko, ako na lang ang ilipat nyo. Baka pwede ilipat nyo ako sa mga kasamang matitino. Hanggang saan napunta lang din sa mga matinong kasama. So, tandaan natin, huwag tayong basta-bastang aalis kahit na ngit na yung loob natin doon sa mga kasama na hindi sumisipot ng maayos sa duty. To quit my post only when properly relieved. Next, GO number 6, to receive, obey, and pass to the relieving guards all orders from the company officials, officers in the agency, supervisor, post in charge, and or shift leaders. So kapag may may inutos sa inyo, receive, obey, and pass. So, ang ibig sabihin, tanggapin mo, sundin mo, at ipaalam mo sa susunod na guards na papalit sa'yo. Relieving guards.
lahat ng orders ng mga tao na nandiyan sa kumpanya, mga utos nila, mga habilin, ano? Pag natanggap mo yung utos nila, sulat mo. Mag-take note ka. Tapos sundin mo kung may pinapagawa. Tapos dahil pa-out ka na, yung papalit mo or papalit sa'yo, sabihin mo na, buddy, mayroong utos dito, ito yung gagawin natin every 1 hour, ganito ang gagawin. Tapos every 2 hours, ganito ang gagawin. Dahil ikaw na pumalit, ikaw na ang gagawa na ito. Ngayon, buddy, naintindihan mo ba lahat ng sinasabi ko? Sige, kung naintindihan mo, buddy, pirma ka na dito. Ganun ba? Papirmahin mo din sa diskarte para ligtas ka. Kasi baka mamaya sabihin mong, uy, in-inform ko siya, ganito ganyan. Tapos mamaya naman yan, dininay niya. So dapat, i-inform mo siya, isulat mo doon sa logbook na itong mga utos na to ay pinasa ko or in-inform ko ang relieving guard ko sa mga kautusan na to. Tapos papirmahin siya sa baba. Okay? So dapat hindi kalimutan lahat ng mga naiutos sa'yo at wag aalis hanggat hindi iyon na ipapaalam sa papalit sa'yo. Next. Okay? GO number 7. To talk to no one except in the line of duty. Ako ito. Huwag na hanggang basta makikipagchismisan sa kahit na sino dyan. Kahit mapanis yung laway mo. Unless, kung ang pag-uusapan nyo ay tungkol sa trabaho. Kaya yung iba dyan, yung mga nagtatrabaho sa mga SSS, GSIS, PhilHealth, di ba? NSO or PSA, usually yan makikipag-usap sila sa mga nakapilang mga kliyente diyan. Gawa ng tinatanong din sila kung ano ang gagawin, saan pipila, ano ang documents na ipapasa. Usual ang mga tao diyan, yung mga CQ diyan ay alam na alam kung ano ang kalakaran sa opisina nila kasi sila nga ang unang tinatanong, allowed yun. Pero kung makikipagkwentuhan ka sa kakilala mo dahil makikipagchismisan ka sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, kiss yun. Okay? Next. GO number 8, to sound or call the alarm in case of fire or disorder. So kung may kalamidad na mangyari, may sunog, may lindol, di ba? Kung may alarm, pag sunog, pindutin ang alarm. Okay? Or else, matuto kang gumawa ng ingay na ma-inform ang lahat na merong nangyayaring sakuna. Sunog, baha, bagyo, lindol, may mga nagsusuntukan, nanggugulo, 'di ba? May kuan, i-inform mo agad sila. Wala akong pakialam kung anong gawin mo, kung sumigaw ka or ano. Basta importante, sound or call the alarm. 'Di ba? Ang ibig sabihin, magbigay ka ng alarma or senyales, kalampagin mo lahat para lahat ay ma-inform or makaalam na may nangyayari para silang lahat ay makalabas. Example, may bomb threat. Yan. Magwangwang ka, anong gawin mo? May megaphone kang dala. O lumabas na kayong lahat. May bomba. Kahit walang bomba, pero pag may nag-bomb threat, yun. Di ba? Gumawa ka ng eksena na mapansin ka nila at may pahatid mo sa kanilang lahat yung alarma. Okay? Next. Okay, so dito tayo sa General Order number 9. To call the superior officer in any case not covered by instruction. So halimbawa, ah may gustong pumasok, di ba? May gustong pumasok, may gustong mag-deliver daw. Eh wala namang nasabi sa iyo yung boss mo na may parating ngayon na delivery. Tapos tinanong mo, ano pa i-deliver? May binanggit siya, papasukin mo na kami kasi ganito. Hindi, wag muna. Tawagan mo muna yung superior mo. Boss, may magde-deliver daw, gantong kumpanya, gustong pumasok, papapasukin ko ba? Boss, may ID dito. Ang pangalan ay ganito. Ito, kinuha ko. Ano, boss, patutuloy yun? Hindi. Bago mo buksan yan, inform mo muna yung boss mo. Boss, may mag-iiwan dito ng gamit para daw sa'yo. Tapos, pag hindi nag-reply nung chinat mo, tawagan mo. Hanggat hindi sumasagot, huwag mong tatanggapin yung iiwan. Bakit? Mamaya bomba yan. Di ba? So, call the superior officer in any case not covered by instruction. Paano pag hindi sumagot ang manager ng kumpanya? Tawagan mo yung kumpanya nyo, yung agency nyo. Tawagan mo yung in charge, yung inspector. Tawagan mo kung anong gagawin. Okay? Huwag kang basta-bastang tatanggap ng paiwan nang hindi informed yung loob kung meron bang darating. Anyway, kung may mga sarili silang mga padala, mga parcel, sila ang pakuhanin mo. Huwag mo basta-bastang ipapaiwan dyan. Except, kung sila mismo ang tumawag, guard, chief, may iiwan sana dyan. Ang maghahatid ito pangalan, tapos ito picture niya, ito ID niya, tingnan mo mamaya. O di, tanggapin mo na yan. Pero i-record mo sa logbook. Tinawagan ka,
ng superior mo, ng manager, ng kung sino dyan, tinawagan ka, may papaiwan ganito kanyan. Record mo sa logbook. Okay? Next. Okay. General Order number 10, to salute all company officials, officers, and agency of the agency, ranking public officials and officers of the AFP and the PNP. So, ito. Ano kasi ito dati, to salute all officers, yung mga may colors pa eh. Yung sasaluduhan mo yung ano, yung mga flag, mga ganon. Although, pwede ka pa rin namang sumaludo sa flag kasi, syempre, Pilipino ka eh. Pero, based dito, usual, ah hindi naman usual na bit yung flag eh. 'Di ba? Para pagpasok sa gate, saluduhan mo. Minsan lang naman nangyayari yan. Ang usual na pumapasok sa gate, company officials. So, tama yun, nagsasaludo kayo sa mga company officials. President ng kumpanya, mga ganon, mga HR, mga ganon, mga head ng registrar, ganon, company officials yan. Meaning the admin. Okay? Tapos, officers of the agency. Kung sino yung officers doon sa agency nyo. 'Di ba? Yung inspector nyo, mga ganon. Ranking public officials, okay? Mga mayor, depende, hepe ng pulis, 'di ba? General ng PNP, general ng Armed Forces of the Philippines. Hangga't may nakikita kang insignia na suot-suot niyan, oh, magsaludo ka. Okay? 'Yun ang ano diyan, 'yun ang gagawin diyan bilang isang security guard. Lalo na sa PNP kasi PNP ang nag-i-issue ng permit para sa baril at saka para sa CQ na lisensya ng CQ at saka doon sa permit to operate or license to operate nung agency, dapat saludo talaga. Okay? Remember, even if you hate the police, that police officer, you hate that soldier, the Armed Forces of the Philippines, you hate your boss, okay? You hate the officials of the agency or the company, magsasalute ka pa rin. Bakit? Remember ha, you are saluting only the rank. You are not saluting the person. Para hindi masakit sa loob mo. Salute to the rank, not to the person. So pag nakita mong mas mataas ang ranggo niya sa'yo at pasok dito sa nanditong nakasulat, saluduhan mo yung ranggo niya. Saluduhan mo yung posisyon niya, huwag mo nang isipin kung sino siya. Okay? Next. General Order number 11, to be especially watchful at night and during the time of challenging, and to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. Simple. Kapag magbabantay, lalo pag gabi, especially watchful at night. So, huwag talagang patulog-tulog. Ito ang klaro. Paano ka makaka-watchful kung natulog ka? Ito, medyo failure ako dito banda. Nung naging security guard ako, failure ako dyan banda. Talagang natulugan ko yan eh. Planta pa yung binabantayan ko. Malaking planta. Sus ko po. Talagang natulugan ko sa sobrang ano ng katawan, di ba? Pero katagalan din. Masasanay ka lang din kapag straight na panggabi. Yun siguro, nung mga time na nakatulog ako, hindi sanay yung sistema ng katawan ko dun sa gabi na trabaho. Kasi ang sanay ko ay matulog talaga ng gabi. So pag nasanay din, makakabawi ka din. Pero hindi ko masasabi na masusunod natin lahat to. Lalo pag panggabi tayo. Pero yun dapat ang gagawin natin. Then, watchful during the time of challenging. Ano bang ibig sabihin ng challenging? Minsan kasi, i-challenge natin yung mga tao. Sa sundalo kasi, pag sa sundalo to, or sa law enforcement, ang challenging kasi parang meron kayong password. Tapos, parang meron kang ibabato sa kanya. For example, may ibabato akong kwan, magpa-password ka sa akin, i-challenge kita. Ang challenge ko sa'yo, sasabihin kong, for example, sasabihin kong, kwan, kalabaw. Tapos, ikaw ang nakakaalam ng password nun. Pag challenge kita, sinabi kong, sino yan? Ayaw mong sumagot, di ba? O, kalabaw. Tapos, magpa-password ka. Example, ang totoong sagot doon sa challenge ko, example, sinabi kong, kalabaw. Ang sagot mo doon sa challenge ko, kung talagang kasama kita, tagalooban ka ng kumpanya, ang sagot mo sa akin doon, electric pan. Kalabaw, electric pan, walang kinalaman na no, ang layo no. Yun kasi yung idea nun. Yung ikaw lang ang makaalam. Kung ibang tao yun, pag sinabi kong kalabaw, ang sasabihin nun ay pambansang hayop. Mga ganun. Pag sinabi kong kalabaw, ang sasabihin nun ay pang magsasaka or gamit ng magsasaka. Pag sinabi kong kalabaw, ang ibang sasabihin nun ay hayop. Mga ganun, di ba? Pero dahil nag-usap na tayong lahat na ang password natin sa challenge natin ay electric pan, pag sinabi sa ating kalabaw, ang sagot natin electric pan,
Usually, hindi alam yan ng mga outsider. So, hindi mo papapasukin yan pag hindi na isagot ang tama yung password. Usual yun. Ganun ang mga ano ng challenging and password. Okay? So, i-challenge mo lahat ng tao on or near your post. Kapag hindi sumagot, hindi tagain nyo yan. Kapag mali ang sagot, wag mong papasukin yan. Allow no one to pass or loiter. Wala kang hahayaang pumasok at tumambay sa loob ng walang proper authority. Huwag mong papapasukin just because kilala mo. Ang tanong ba dyan, ano bang meron sa gabi, ba't nandyan ka? Araw ang trabaho. 'Di ba? Dahil magkaibigan tayo, bawal ka tumambay dito. Actually, nangyari sa akin to, first day of my duty, no? Nangyari sa akin to dati nung security guard ako. Lasing yung isang ano, yung isang trabahador doon sa kumpanyang binabantayan ko na planta ng seafoods. So, papasok siya. Sabi ko, saglit lang, sir. Kasi ang inspection sa kuan, sir, sa gabi, ngayon sir, ang ini-inspection ko sir is yung mga kuan delivery. Tapos ang allowed lang ngayon sir na pumasok is yung magdi-deliver ngayong gabi na parating at yung mga panggabi, yung mga night shift, i-day shift siya. Tapos lasing na papasok. Ayaw kong papasukin. Sinigawan ko. Kasi bakit? Pumipilit siyang pumasok. Lasing. Ganun siya. Sinigawan ko, sir, pag hindi ka lalabas, sir, iipiting kita ng pinto. Lumabas siya. Maya, yan, may mga kamag-anak pang pumunta. Kasi, ano, yung parang ginugulat-gulat ako, sabing, putang ina, kayabang mo, sabing gano'n. Wala lang, kumalma lang ako. Kumalma lang ako. Kinabukasan, humingi sila ng tawad. Sila lang din yung humingi ng tawad. Pero, kung hindi mo kakalmahin yung sarili mo sa ganong sitwasyon, kasi bumunot ng baril doon sa sasakyan eh. Kung hindi mo kinalma yung sarili mo, sigurado, pareho kaming may baril eh. Di ba? Pero, at least nasa tama ako. Yun ang mahirap eh kapag gwardiya ka. Kasi pag gumagawa ka ng tama, lalo kang nagiging mali. O tragis na yan, di ba? Eh, ginagawa mo lang naman yung trabaho mo. Di ba? So, gawin nyo pa rin yung trabaho nyo. Lagi, piliin nyo lang ang tama. Di ba? Saan mo kayo dalhin ng mga pangarap nyo? Saan mo kayo dalhin ng mga pananaw nyo sa buhay? Piliin nyo lang lagi yung tama. Kasi ako dyan na ako galing. Kamuntik pa akong mabaril dahil doon sa hindi ko pinapasok. Kasi hindi naman pwedeng papasukin mo dahil kilala mo. Eh may utos sa atin eh. General Order number 11. Di ba? Okay. So, that's it. The end. Safety and security is everybody's concern. Huwag nating iaasa at isisisi sa iba kung may mangyari sa atin kung hindi natin pinotektahan in advance unang-una ang sarili natin. Okay? So, congratulations. You made it to this video. You made it far to this video. So, good luck sa journey bilang isang security professional. Magpakabait tayong lahat.